Ang usaping Philippine government powers ay palagi pong lumalabas sa ating licensure exam. Kaya tandaan natin ang acronym na PEP. Nangunguna sa listahan ng ating government power ang police power. Ito po yung kapangyarihan ng ating gobyerno na mag-regulate ang ating behavior at mag-enforce ng law para mapanatili ang order sa ating society at mabantayan ang welfare ng mga tao. Halimbawa po nito ay nung nagkaroon tayo ng COVID at in-enforce ang health protocols. Pwede ding maging halimbawa ang pagkakaroon ng curfew at ng mga checkpoints. Ang pangalawang government power ay ang eminent domain. Ito po ay ang kapangyarihan ng ating gobyerno na kunin ang isang private property for public use. Basta meron just compensation. Halimbawa po nito ay ang pagkuha ng inyong lupa para sa road widening projects. Ang panghuling power ng ating government ay ang power of taxation. Ito po ay ang pagpapataw ng buwis or ang pagkokolekta ng revenues para masuportahan ang ating government services. Halimbawa dito yung ating income tax, VAT, excise tax, patong-patong na tax sa Pilipinas. Sana nga lang ay nagagamit nga po ng gusto ang ating pondo. So tandaan, PEP, police power, eminent domain, at taxation. Yan ang tatlong inherent powers ng ating government. Tingnan po natin kung masasagot na natin ang katanungan ito. Ito po si Coach Mike ng Gurong Pinoy na nagsasabing malit man nabuti ng mga kaalaman, ang dulo nito ay malaking kaginawaan.